There's no peace without His presence. Wala pong kapayapaan kung hindi natin siya kasama. Ito po ang ating topic this morning para po sa ating pong daily devotion. Live dito po sa ating Moms TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating YouTube channel. Samahan po ninyo ako para po malaman natin kung ano ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umaga. At ang verse na ating pagninilayan ay matatagpuan sa Exodus 33 verse 15. Good morning po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mabs TV, sa God Loves You Movement Facebook page at sa Ate Mabs Digipreneur at maging sa ating YouTube channel, Ate Mabs TV. Maraming salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay muling binigyan niya ng pagkakataon na tayo ay makapag-devotion ngayong umaga. Today is Friday, September 5. Wow, ang bilis ng panahon talaga. Merry Christmas na po sa ating lahat. Months na at tayo po ay maganda ang panahon kahit na medyo maulan. Halos magdamag po atang umulan dito sa aming lugar. Sa inyo po ba? Kumusta po kayo? Kumusta ang panahon sa lugar ninyo? Kaya ayan, maputik na naman sa aming daraanan dahil sa ulan na ito. Kayo po, nawa ay nasa mabuting kalagayan. At ngayon po ang ating pong verse na pagninilayan ay matatagpuan sa Exodus 33 verse 15. So buksan na po ninyo ang inyong Bible at kung ang Bible ninyo ay Tagalog at tulad ng Bible ko, sa mga nagsisimula pa lang magbasa ng Bible, ang Exodus 33 verse 15 ay matatagpuan po sa page 87 ng Lumang Tipan. Ayan, so nasa bandang unahan po yan. Nasunod po ng Genesis ang Exodus. Kaya po, madaling hanapin. Nasa panimula pa lang yan ng Bible. Okay, so basahin po natin ang ating pong verse this morning, ang Exodus 33 verse 15, na ang sabi po sa New International Version. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Sabi naman po sa Tagalog, sa Exodo 33 verse 15. Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Tunay o Diyos na paggising pa lang namin, dama na namin ang iyong pag-ibig. Dama na namin ang iyong presensya. Maraming salamat po. Samahan mo po kami, Panginoon, at turuan mo kami sa mga dapat naming matutunan sa devotion na ito. Manguna ka, O Diyos, at nais lang namin, Panginoon, na ikaw ang maparangalan, mapapurihan at madakila. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Maraming salamat, Lord. We love you, we praise you, and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mabs TV, God Loves You Movement, ating Mabs Digipreneur at sa ating YouTube channel, ating Mabs TV. Magandang umaga, Ate LG. Good morning to you. Good morning, Kuya Alan. Good morning, Ate Jenny. So ayan, so muli basahin natin Sabi po sa Exodus 33 verse 15, New International Version. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Sabi po sa Tagalog, Exodus 33 verse 15, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito." Hallelujah. Napakaganda ng pakiusap ni Moises. Ito po kasi yung panahon na sila ay pinapupunta na ng Panginoon sa Promised Land. At si Moises, sabi niya, kung hindi niyo po kami sasamahan, huwag niyo na lang kaming paalisin. Di ba? Kasi parang ang kasunod po nun sa verse 16, sabi niya, sapagkat
Kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? So, ang ganda ng ang faith ni Moises, ano? And alam niya kasi kung gaano ka-impatient ang mga Israelites at ganun at katigas ng ulo. Mamaya po, basahin natin ang ibang verses na napapaloob sa chapter 33. So, sabi po dito, ang title ng ating devotion ay There's No Peace Without His Presence. Totoo naman po talaga. Walang kapayapaan kung wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Agree po ba kayong lahat dyan? Di ba? Ang tunay na kapayapaan ay sa Panginoon lamang natin matatagpuan. Moses was standing in the middle of a desert, both literally and spiritually. The people had just rebelled against God by building an idol of a golden calf, and now their future felt uncertain. Talagang tunay na napakatigas ng ulo ng mga Israelita, no? Sa sobrang pagkainip at sa kanilang parang feeling nila pinabayaan na sila ng Diyos, ay nagrebelde sila. Gumawa sila ng mga rebulto kasi iniwan sila ni Moises. Di ba? So gumawa sila ng rebulto na siya nilang sinasamba. Kaya ang sabi ng Panginoon, umalis kayo sa lugar na yan at dalhin mo sila sa promised land. Pero, alam niyo ba, sinabi ng Panginoon yan sa chapter 33 ng Exodus. Ayan. Nung nalaman nila, sabi dito, na hindi sila sasamahan ng Panginoon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman nila ito, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas, sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises sa verse 5, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't nung umakyat sila sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Talagang matigas ang ulo ng mga Israelita, ano po. At nakarelate ako dyan nung nabasa ko yan. Kaya po, pakibasa po ang buong chapter 33 ng Exodus para po malaman natin ang buong konteksto kung bakit sinabi ng Diyos o sinabi ni Moises sa 33 verse 15 na kung hindi sila sasamahan ng Panginoon ay huwag na lang silang paalisin. Diba? Kasi isang verse lang po yun, mainam na binabasa natin ang buong chapter para at least meron na kayong isang chapter na mababasa ngayong umaga at iyon ang inyong pagnilayan base sa ating pinag-uusapan o pag-uusapan ngayong umaga. So, kaya naman dahil sa katigasan ng ulo nitong mga Israelita, dahil nagtayo sila ng kanilang idol, isang golden calf, ay ang future tuloy nila naging uncertain. Yet in this moment of deep tension, Moses makes a bold request. Sinabi niya sa Panginoon na if God's presence won't go with them to their destination, Moses says he'd rather not go at all. Sana lahat tayo ganun, ano? Na para bang kung sa pupuntahan natin o mga bagay na gagawin natin o dinidesisyonan natin sa buhay natin, kung hindi rin lang naman tayo sasamahan ng Diyos, ay huwag na tayong magpatuloy. Kasi alam niya na kapag wala ang Panginoon sa kanyang paglalakbay o sa pupuntahan niya, parang may kulang, di ba? Sana ganun tayong lahat, no? Na Lord, hindi ako pupunta doon kasi parang hindi mo rin lang naman ako sasamahan. So, ang ibig sabihin nun, kung hindi mo rin lang naman yung kalooban, eh wag mo na ako dalhin doon. Wag mo na akong papuntay, wag mo na akong paalisin. Pero, dahil yun ay kalooban ng Diyos, kailangang mangyari. Propesya yun sa kanila. Pero tayo sa buhay natin ito, ang hirap maglakbay, ang hirap na pumunta sa isang pupuntahan o sa mga plano natin na wala ang Panginoon dito. Kailangan kasama natin siya. Sana ganun yung mindset natin na Lord, sa lahat ng plano ko, sa lahat ng gagawin ko, sa lahat ng desires ko, ambitions ko, mga business plans, kahit anong klase ng plan, sa trabaho mo, sa eskwela, sa bahay, lagi nating isipin na sana Lord, samahan mo ako dito. Kasi
hindi ako magtatagumpay dito kung wala ka. Lagi nating i-acknowledge yung presence ng Lord. Lagi nating hingin yung presence ng Lord. The Lord, tunay, no? Hindi ako magiging masaya kung hindi mo ako dito sasamahan. And yet, in this moment of this deep tension, Moses makes a bold request. If God's presence won't go with them to their destination, Moses says he'd rather not go at all. And then, it's not that Moses didn't want the promised land. Hindi naman ibig sabihin ayaw niyang pumunta doon sa promised land. But more than the land, more than progress, more than answers, Moses wanted God himself. Kasi although alam niya, no, na maganda yung pupuntahan nila, promised land yun. Nandun yung magagandang pwedeng mangyari sa kanila. Pero more than that, more than the progress, more than yung magandang uh, lugar na pupuntahan nila, more than answers, ang gusto talaga ni Moses ay ang Panginoon. Siya mismo ang makasama niya. Ang sarap, no? Sana ganun din tayo mag-isip na kahit na ano pa man yung success na makukuha natin sa buhay natin, ang pinakamahalaga doon, kasama nga ba natin ang Panginoon sa mga bagay na yan? At sabi niya pa dito, he knew that no amount of success, comfort, or direction could ever replace the nearness of the Lord. Wow. Walang pwede, no? Na makareplace ng presensya ng Diyos kahit ito po ay success, comfort, or direction. Ganun ba tayo mag-isip? Na Lord, basta kasama kita, na ang lahat ng ito ay magtatagumpay. Kasi minsan, nangyayari, no? May offer sa atin, opportunity, mga bagay na pwede tayong maging successful, pwede tayong yumaman, pwede tayong makuha natin yung mga material na bagay. Pero, alam natin hindi natin kasama ang Panginoon doon kasi yun ay kukunin natin sa paraang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga po, maraming ganyang issues ngayon, no? Ewan ko ba, ba't ito ipinaisip ng Lord sa atin, ano? Na, kita niyo yung nangyayari ngayon sa paligid natin? Sobrang korupsyon. Sobrang nakakalungkot ang nangyayari dahil parang ginawa nilang isang bagay nang hindi nila kasama ang Panginoon. Kasi siguradong hindi nila kasama ang Panginoon sa ganung bagay, no? Yung pagnanakaw, korupsyon, kaya ang daming taong nagagalit. No, sana po relax lang kayo. Huwag masyadong magpadala sa ating mga emosyon tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin sapagkat wala naman po tayong control dito. Ang mainam na gawin natin, ipagdasal po natin sila, ipanalangin. Yun ang pinakamalaki at magandang bagay na magagawa natin. Sapagkat kahit magsisigaw tayo, magalit tayo, magwala tayo, at mag-rally tayo patungkol dito, wala po itong magagawa kung hindi masyado lamang tayong magiging emosyonal at tayo din ang nadidisturb patungkol dito. Kaya relax lang. God is in control. Siyang may hawak ng lahat ng nangyayari sa paligid natin. Sabi nga natin, kung hindi na natin makontrol ang mga nangyayari sa paligid, let go and let God. Yang i-control mo yung sarili mo dahil yun yung kaya mo i-control. Diba? So, masyadong magpa-apekto. Minsan may mga tao, kwentuhan lang, napagkukwentuhan yung mga nangyayari sa paligid. Umiinit na yung ulo nila. Nagagalit na sila. Di ba? To the point na pagkatapos sila mag-usap, nabibitbit pa yung init ng ulo at galit sa loob ng bahay. At kaya naman, kapapanood nitong mga negative na to na nangyayari sa paligid, pati tayo naapektuhan, nasisira ang ating pong araw, di ba? Parang imbis na masaya, maganda, naging negatibo kasi nood tayo ng nood ng mga negatibong pangyayari ito sa ating paligid. Hindi ko sinasabing wag na tayong wag na nating malaman no ang mga nangyayari o sitwasyon, pero para masyado tayong ma-involve dito na sa tingin mo minsan na sobrang kapapanood mo, naaapektuhan ka na, ay huwag mo na pong panoorin. 'Di ba? Baka mamaya may sakit ka pa sa puso o sa anumang karamdaman na pwedeng maging magpalala pa ng sakit mo nang dahil sa mga negative na nangyayaring ito. Pag hindi mo kaya na makontrol ang sarili mo sa panonood nito na para bang naapektuhan ka,
ay wag mo na lang pong buksan yung TV mo o yung iyong cellphone na yun at yun ang pinanonood mo. Kasi tandaan nyo, ito pa namang ating social media. Kapag ka yun at yun ang pinanonood, yun at yun din ang lumalabas sa newsfeed nyo. Paulit-ulit yan. So, yun yung bagay na medyo iwasan natin. So, medyo napalayo ng konti sa topic mo. Ang sinasabi natin, kung meron tayong mga opportunities na ino-offer ang mundong ito para magkaroon tayo ng success, comfort, tapos alam naman natin na yung kaparaanan na yun ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dahil yun yung bagay na paggawa ng masama, ay huwag na tayo doon. Di ba? Kasi walang makahihigit sa bagay na gagawin mo na basta kasama mo ang Panginoon, kahit hindi ka payamanin ng ganong kayaman, eh mas mainam yun. Kesa yumaman ka nga ng sobra-sobra. Nakuha mo nga yung mga material na bagay na gusto mo. Pero darating at darating ang panahon. Yan ay mabubunyag, yan ay malalaman at hindi yan ipahintulot ng Diyos na magpatuloy ka dyan. Kasi unang-una tuturuan ka ng Diyos na hindi yan yung tamang paraan upang mamuhay sa mundong ito. Dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahiwalay sa Kanya ng tuluyan. Di ba kita nyo nangyari? Nagkabistuhan na? Kasi may mensahe ang Diyos doon sa nangyayari sa atin ngayon. Tinuturuan tayo ng Diyos na hindi tama ang ganung paraan ng pagkuha ng ating mga pangarap. Hindi tama ang ganung paraan upang maging comfortable tayo sa buhay natin, pero hindi naman sa paraan ng Diyos. Di po ba? Sana makita nating lahat ang mensahe sa mga nangyayaring ito, na tayo din mismo, hindi lang sila na involved doon, ang pinaaalalahanan, na wala po talagang idudulot na mabuti ang paggawa ng masama. Wala po talaga, at hindi po talaga sa Diyos ang mga ganong bagay, na minsan tayo ay na nagiging sarado ang isip dahil nakatingin lang tayo sa kung anong mag-benefit natin dito. Pero hindi natin nakikita, ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos para gawin ko? Kasi kung hindi ito kalugod-lugod sa Diyos, huwag mo nang gawin. Diba? Unang-una, ikakapahamak mo yan. Sa umpisa, maganda eh. Sa umpisa, tinatamasa mo yung success, yung saya, yung ganda ng nangyayari. Pero at the end of the tunnel, sa dulo nito, ikaw din magsasuffer niyan. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Hindi niya pababayaan at pahintulutan na ikaw ay tuluyang mapahamak at mauwi sa hindi magandang bagay na mangyayari sa iyo. Kasi gusto niya hanggat maaari i-save ka. Diba? Ang Diyos palaging nangungusap yan sa atin. Pero kung hindi tayo makikinig, ay mauwi din lahat sa wala. Kaya ang panalangin natin, itong mga taong involved sa mga nangyayaring ito sa ating paligid, nawa ay makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos at ang presensya ng Diyos sa mga nangyayaring ito. Kasi pag hindi po natin nakita yan, sayang, no? Kahit tayong mga nanonood lang, tayong tumitingin lang, tayong nakikichismis lang sa mga nangyayaring ito, nawa ay makita natin ang mensahe na tayo rin, wag nating gawin yon. Kung alam nating mali, wag na nating gawin. Kasi pag mali, hindi sa Diyos eh. Di ba? Pagka alam nating bagay na, na may mga taong sasaktan, may mga taong maapektuhan, may mga taong, ano tawag dito? Mga taong uh, ma, mapapasama dun sa mga mali mong gawa, ay hindi tama. Diba? Alam natin agad yan, lalo na kung nasa Panginoon na tayo. Lalo na kung ikaw ay nakakilala na sa Diyos. Tapos may mga ganyang mga temptation na kailangan, nakikita ka ng malaki dito, ito lang ang gawin mo. Nako, wag ka doon, mag-pray ka muna. Sabi nga ng isa pa sa kahilingan ni Moises dito sa verse 18, Yahweh, ipakita po niyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Diba sana ganun tayo? Lord, yung ipakita mo yung kaluwalhatian mo sa akin. Dahil itong buhay kong ito, buhay nating lahat, hindi po tayo may hawak nito, ang Panginoon. Kaya, huwag po tayong padadala sa mga maling ibinubulong ng kaaway sa atin na yan, gawin mo yan. Kasi magpapabago yan ang buhay mo, yung ganyang kaparaanan.
Pero ipagdasal mo muna, tama ba to Lord? Na gawin ko kasi baka ito yung maging kapahamakan ko at ng aking pamilya pagdating ng panahon. Lalo't ito ay hindi kalugod-lugod sa'yo. O ito ba'y kalugod-lugod sa'yo? Di ba? Kasi minsan, akala natin, kung walang nakakakita ng mga tao sa paligid natin sa ating ginagawa, akala mo tama na, okay lang yun. Pero tandaan mo, may Diyos na lahat ay nakikita niya because He is an all-knowing God. Omnipresent siya. Kahit saan, nandun siya. At walang naililihim sa Kanya. Mailihim mo man yan sa mga tao sa paligid mo. Pero sa Diyos, hindi mo yan maitatago. Diba? Ganun ka makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya po, wag na nating isipin na, wala nang makakaalam eh. Diba? Akala mo lang yun. Kasi ano po yung mga minsan naisip natin, parang nakalimutan mo may Diyos para sabihin mong wala namang nakakakita. Okay? So, wala pong hihigit. Ang ganda na sinasabi ni Moises dito that he knew no amount of success, comfort, or direction could ever replace the nearness of the Lord. Kasi kapag tayo naging tapat sa Panginoon at tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, na bagamat hindi naman natin kailangan tamasahin yung mga sobra-sobrang pagpapayaman, ay mas higit pa tayo dun sa mga mayayaman kapag nasa atin ang Panginoon. Kasi yung mga mayayaman, nawala sa Panginoon, hindi ko nilalahat ha, baka misquote tayo dyan. So, yung mga nagtatamasa ng sobrang yaman at wala sa Panginoon, sa totoo lang po, kahit tingin mo sa mga mukha nila, masaya sila. Pero deep inside their hearts, pag nahiga na yan sa napakamahal nilang kama, hindi pa rin sila makatulog. Wala pa rin yung kapayapaan na meron ang isang anak ng Diyos na kahit simple ang buhay, na wala namang mamahaling kama, pero ang sarap-sarap ng tulog niya. Di ba? Yun po yung magandang buhay. Yung bang alam mong araw-araw, protected ka, araw-araw may Diyos na naggagabay sa'yo, araw-araw may Diyos na nagpo-provide sa'yo, kahit ba ang meron ka lang yung pangkain lang sa 3 times a day. Eh kung low carber ka, OMAD ka pa minsan. Di ba? Yung bang ma-provide lang yung pang araw-araw mo, na wala kang alalahanin, intindihin sa kinabukasan, ay isang sobrang success na yun. At yun ay kayang ibigay ng Diyos sa atin. Yung magkaroon ka ng kagalakan, na lagi kang masaya kahit may problema ka. Na alam mo na kahit anong pagdaanan mo ay magtatagumpay ka o tagumpay ka na dahil sa Panginoon. Ibang klaseng buhay yun. At yun yung buhay na gusto ng Panginoon. Natamasahin natin na sana yun yung hangarin natin. Huwag tayong maghangad ng sobra. Kasi unang-una, kailangan mo ba talaga? Diba? Doon tayo, nagkakamali eh. Na minsan, yun yung gusto mo. Pero kung titingnan natin, yun ba talaga yung gusto ng Diyos para sa atin? Diba? Kailangan matuto tayong maging, delayed gratification ba yung tawag doon? Yung, wag masyado na lahat na lang ng bagay gusto ko to. Ito dapat kasi ganito. Itanong natin sa Diyos, Lord, ito ba talaga yung gusto mo? Diba? Kasi, saan ko ba talaga makukuha o matatagpuan yung kaligayahan na gusto kong makuha? Sa pagpapayaman ba? Sa kita? O sa'yo? Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang lahat ay ibibigay ng Diyos. Diba? Hindi niya po sinabing some or may specific siyang ito lang ibibigay ko sa iyo kapag kasinik mo ko. Hindi. Sabi ng Diyos, all. Walang ano yun. Diba? Talagang lahat ibibigay niya. So, ganun kabuti ang ating Panginoon. Kaya po, wag magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kaya sa lahat ng ating pong iniisip, pinaplano, idulog muna natin sa Diyos. Para hindi tayo magkamali. Para sigurado na ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. Alam po, may titingnan lang ako. Yan. Praise God. Yan. So,
Sinabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." May karugtong yan, and His righteousness. "And all these things shall be added unto you." At may karugtong sa verse 34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Kaya tayo nagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay kasi wala pa nga pinag-aalalahanan mo na. Di ba? Yung bukas, iniintindi mo na ngayon. Intindihin mo muna yung maghapon. Hayaan mo sa Diyos yung bukas. Di ba? Ganun tayo eh. Para tayong mga Israelita, titigas ng ulo natin. Yung mga paulit-ulit na natin naririnig. Huwag mo nang intindihin yung bukas. Pero mamaya lang, iniintindi mo na naman, Lord. Ito lang hawak kong pera, paano na bukas? So yung faith natin, no, panghawakan natin na ang Diyos ay kailanman hindi nagpabaya. Walang anak ng Diyos na ginutom niya. Promise yan. Diba? Wala talaga. Basta't magtiwala tayo sa Panginoon. At buong puso natin, isurrender ang lahat-lahat sa Kanya. Alam niyo po ako, itong mga nangyayari sa buhay ko kahapon lang, at ng isang araw, alam mo yun po yung, ito share ko lang sa inyo. Pagpunta po na, nung kailan ba to? Wednesday. Monday actually, ano na yung anak ko, naka-schedule na po siya na nabunutan ng ngipin sa pangalawang pagkakataon kasi natanggal na yung isa dito naman kasi may impacted siyang ngipin. So, pangalawang pagpapabunot na, Monday ang schedule niya, sabi ng doktor. Pero hindi pa, so pinanghawakan niya yon. Kaso nung Monday holiday. Pagdating ng Wednesday, gabi pa lang, medyo doubtful siya na parang pupunta ba tayo, tutuloy ba tayo, medyo matamlay siya. At ako napapansin ko yun. Kaya lagi siya tinatanong, tutuloy tayo? Natatakot ka ba? So, hindi niya naiintindihan yung nararamdaman daw niya. Then, dumating Wednesday ng umaga, sabi ko, anak, tutuloy na tayo. Kasi kailangan 8 o'clock nandun kami. At, alam niyo yung, nagpray ako, Lord, tulungan mo kami sa decision na to. Even yung simple decision like, kung pupunta kami o hindi. Umiyak ako ng gabay, Lord, tulungan niyo po kami. And, dahil may, prior yung ako mag-pray at prior yung nagkaroon ako ng negative thoughts kasi medyo may budget constraint kami. Merong problema sa budget, no? And ang pagpunta namin dun sa Johnny Hospital ay hindi po mura ang pamasahe. Ang mahal po kasi tricycle lang kami at medyo malayo-layo yun sa lugar namin. Pero hindi ganun kalayo. Mahal lang talaga ang bayad sa pamasahe, no? And nung araw na yon, nakalimutan kaming iwanan ni husband ng pamasahe. Hindi ko alam kung wala talagang iiwanan o nakalimutan niya. So, chinat ko siya pero walang sagot. Ang tagal. 9 o'clock na. Magna 9 o'clock na. Naka-ready na kami. And medyo na-negative ako ng konti dahil wala kang pamasahe. No? So, sabi ko, anak, wala tayong budget. Papunta doon. Paano ba to? And meron ng sinasabi ang Panginoon sa isip ko. Pero dahil merong negative thoughts, hindi ko naririnig. O hindi ko pinakinggan. Na sinasabi na pala ng Holy Spirit na tawagan niyo muna o i-chat niyo muna ang hospital kung talaga nakaschedule kayo today. Kasi nga, di ba dapat Monday? Hindi ako nakinig, although binanggit ko sa anak ko, hindi rin siya nakinig. So, hindi kami tumawag, hindi kami nag-chat. So, sabi ng anak ko, Mami, meron pa naman tayong pwedeng gamitin, di ba? Pero may paggagamitan na nung pera na yun, nakalaan na. So, pag may nakalaan na, huwag mo nang galawin dapat. Tikas na nga ng ulo namin, dinalaw namin. Tapos, pinamasahe namin. Pumunta kami sa hospital. Pagdating namin doon, dahil di kami nakinig sa Diyos, nung nakausap namin ng nurse, sabi niya, Ma'am, na-chat po ba kayo or na-text ba namin kayo na ngayon ang schedule niyo? Sabi namin, wala po kami na-receive. No po, hindi po kayo naka-schedule today. Sabi ko, oh my, pero dahil mabuti ang Pinoon, kinontrol niya kami, hindi kami nagalit.
Na, alam mo ang tao, pag minsan, alam mo, dati kasi ako po, pagka ganon, ginanon mo ako na, bakit di mo kami tinext? Sabi, kasi nakaschedule na kami, sinabi na nakikipagtalo po talaga ako niyan. Pero sabi ko, Panginoon, take control. Naglambing na lang ako sa nurse. Ang mahal ng pamasahe namin. Sabi ko gano'n. May pasensya na po, mami. Sabi niya gano'n. Kasi ganito, ganyan, ganito po talaga ang process. Ganyan, i-chat muna kayo. Eh, sabi po kasi ni Doc, September 1. Eh, si Doc lang pala nagsabi, hindi naman nilista ng nurse. So, kung iba-iba, nung dating buhay ko, talagang, naku, hindi pwede po sa akin yun. Talagang, ba't ganun? Ba't talo talaga yan? Pero, by the grace of God, na-control ko yung sarili ko. To God be the glory. Sabi ko, o sige po, balik na lang kami. Pero at the back of my mind, paano yun? Yung pamasahe natin, sayang. So parang naalala ko si Moises, no? Yung 40 years sa wilderness. Pwede namang maigsi lang yung biyahe dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. So, umuwi kaming luhaan, no? So sabi ko na lang, all things work together for good. Tapos habang kami bumabiyahe, kami po ay nag-uusap ng anak ko. Kasi anak, dapat nakinig tayo sa sinabi ng Panginoon, no? So, napakahalaga po talaga ng mensahe ng Diyos. At huwag niyo sasabayan ang negative thoughts yung pangyayari. Talagang kailangan iwaksin niyo yun. Kasi guguluhin ka talaga. And thank God, sabi ko, okay lang yun, anak, natuto tayo. Next time talagang we need to listen and wait sa sagot ng Diyos bago tayo magdesisyon sa buhay natin. So, sa lahat talaga ng bagay, lagi may itinuturo ang Diyos, no? Kaya nga sabi ko, thank you, Lord. At eto na naman, no? Kailangan namin magpanuga best kasi nagpapanuga kami na, nagnunuga best po ako. Eh, dahil budget constraint nga, ang sabi ng Diyos, ang tigas ng ulo mo, pinapag-stay kita sa bahay. Diyan ka lang. Kasi walang budget eh. Mamamasahe rin ako papunta doon. So, sabi ko naman kanina umaga, sabi ko, Lord, aalis ba ako ulit ngayong umaga? Diyan ka lang. So, dito lang ako. Diba? Sabi ko, Lord, sige, after the devotion, anong gusto mo ipagawa? Gagawin ko. Ang dami pa raw niya dapat kong gawin, kaya wag muna akong lumabas. So, sabi ng Panginoon, saan ka ba nakakapit? Kasi ang isip ko, kailangan magnugabes kasi para matulungan ako sa aking kalusugan. Lord, kasi ganito. Sabi ng Panginoon, kaya kitang pagalingin kahit wala yon. Kaya pag meron ka ng budget, saka ka pumunta. Pag wala, wala. Kasi minsan, ako ganun eh. Pag wala, gagawan ko ng paraan yan to the point na mangungutang ako. Which is mali. Diba? Kasi yung pangungutang, madadagdagan na naman yung utang mo, intindihin mo na naman bayarin niya sa susunod. Nagpapatong-patong dahil sa maling desisyon. Eh, sabi ko nga sa loob ko, nga naman, di ako mamamatay kung di ako magpapanuga. Di ba? Sabi ko gano'n. So, listen to God because may other plans siya. Yun yung plano mo, yun yung gusto mo. Pero anong gusto ng Diyos? Baka hindi yun talaga. Manatili ka kung saan ka pinapag-stay. At kung anong pinapagawa ng Diyos sa'yo. Sabi ko, Lord, ang simple lang mga pangyayari, pero ang bigat ng mensahe mo. Sabi ko, thank you, Lord. Napakabuti mo. Tinuturuan mo talaga ako sa patience, sa ah, pagiging yung self-centered. Kasi ako ganun eh. Pagka may mga bagay na ganyan sa buhay namin, gagawan ko ng paraan yan. Kahit na hindi sinasabi ng Diyos o walang inuutos na o kahit sabihin pa na huwag kang mangutang, mangungutang ako kasi gusto ko talagang pumunta doon. Pag may gusto kong puntahan, ginagawan ko yun ng paraan which is doon ako inaayos ng Diyos. And I think God, parang ano, no, dapat ganun ang isip natin na parang si Moises na, Lord, kung hindi rin lang naman kita kasama sa pupuntahan ko, huwag na lang ako pumunta. Yung bang siya laging sinisik niya. Dapat ganun tayo, si Lord muna. Sa lahat ng gagawin natin, Lord, meron akong didesisyonan sa buhay, pwede ba? Unahan mo to, pangunahan mo ako. At malinaw mong sabihin sa akin kung anong mensahe mo para hindi ako magkamali. Diba? Kasi yan po talagang kahinaan ko. At thank you, Lord, tinuturuan mo ako sa ganyang bagay. Maraming salamat. Simpleng pangyayari pero nandun yung presensya ng Diyos para pakialaman ako na, anak, listen. Diba? Makinig ka. Kasi itong mensahe ko para sa'yo. Pero minsan dahil sa katigasan ng ulo natin, tulad ng mga Israelita, sinusunod natin yung gusto natin. And at the end of the day, pag may kapalpakan, sino binabalikan natin? Lord naman kasi, bakit mo naman kasi pinahintulot? Diba? Si Lord ba talaga ang may kasalanan? Si Lord ba talaga o ikaw?
baka may sinasabi ng Lord sa'yo pero hindi ka nakikinig. Hindi mo sinusunod. Tapos si Lord pa rin ang sisisihin natin. Dumating ako sa ganyang punto na laging si Lord ang mali. 'Di ba? Lord, ikaw nakakakita ng future ko. Yun na nga eh. Si Lord na nga nakakakita ng future mo, pero hindi mo ipinapahawak sa kamay niya ang buhay mo. Alam natin yun, na ang Panginoon ang nakakaalam ng ating kinabukasan, and yet, ikaw pa rin ang nasusunod. Nasaan ang Panginoon doon? Di ba? So listen. Makinig, sumunod at manampalataya. Ulitin natin, binabalik sa atin ng Panginoon yung mensahe na yun. And there are seasons in life when we find ourselves in our own wilderness. O yun yung sinasabi ko. Confused. Kaya dumadating tayo sa puntong nako-confused tayo, nada-dried up tayo, nagiging uncertain para sa susunod na sa next step natin. Kasi nga, mali eh. Nagkamali tayo. Di ba? Kasi gumagawa tayo ng sarili nating wilderness. Minsan, pwede namang hindi mangyari, pero dahil sa katigasan ng ulo, nangyayari. Na siya rin namang malaking nagiging epekto sa atin. Diba? Kaya nagiging confused tayo. At parang ayaw mo nung magpatuloy, parang litong-lito ka, sana ako. Ano na next step ko, Lord? Ano nang gagawin ko? So pagka ganun, stop ka muna. Pause. And pray again. And this time, listen. At sumunod ka. Huwag yung basta nakinig, tapos di rin susunod. Kasi parang hindi ayon sa gusto mo yung narinig mo. Ang tigas talaga ng ulo natin, no? Kapag kagano. In those moments, it's easy to crave clarity. But what we truly need is God's presence, not just answers. Diba? Hindi lang natin gustong marinig yung sagot o tugon sa mga gusto nating malaman. Pero ang talagang kailangan natin, yung presensya ng Diyos. Yung encounter natin sa Kanya. Yung malaman natin, yung maramdaman natin siya na nandyan siya bago tayo magdesisyon sa mga bagay na gusto natin gawin. Nakakatuwa nga di ba? Kahapon lang na naikwento ko sa inyo, na-share ko sa inyo yung nangyari sa akin noong Tuesday kung paano nagtagpo kami ni Sis Debs na muntik na kami hindi magkita, muntik na siya mawala, maligaw. Ang ganda-ganda, feel namin yung presence ni Lord, no? Tapos, the following day, nakalimutan ko kagad yung kwento na yun. Kaya hindi ako nakinig, no? Pero ang buti-buti-buti ng Panginoon kasi talagang tinuturuan niya tayo sa lahat ng bagay na sana maging aware tayo sa kanyang mga mensahe sa tuwing may mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil lahat ng ito ay para rin sa ating ikabubuti. Wala pong hinangad ang Diyos na ikapapahamak natin. Kahit na negative yung nangyari, pero meron at meron siyang ituturo sa iyo, sa akin, para tayo ay mag-grow bilang mananampalataya at bilang anak ng Diyos. Diba? Sa mga ganung paraan tayo tinuturuan, tinatapik ng konti. Kaya tinapik ako kahapon ng Diyos. No Wednesday pala. Diba? Kaya, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. So peace doesn't come from knowing the plan. It comes from knowing He is with us in it. Diba? Minsan, dahan-dahan yung plano. Sinulat mo. Parang nakaka-uplift, na-inspire ka, kasi parang nilulook forward mo yung mga plano mo. Dahil, ang ganda, nagawa ko yung plans. Thank you, Lord. Thank you for this plan. Pero ang tanong doon, mas magiging peaceful ka kung ito, yung mga plano mo, ay ipapagpa sa Diyos mo at idudulog mo sa Kanya at ipapanalangin na ito bang planong ito, Panginoon, ay plano mo para sa akin. Baka plano ko lang to, Lord. So, ipakita mo sa akin ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. Ituro mo sa akin, Lord, yung tama at doon mo ko i-lead. So, bagamat may plano ako, Lord, still, your will be done. I-override mo to, Lord, kung hindi talaga to para sa akin. At kung ano yung gusto mo, siyang masunod, Lord. At masaya akong tatanggapin mo. Dapat ganun tayo manalangin, di ba? Kasi yung presensya yung kailangan natin eh. Kasi kapag na-encounter natin talaga si Lord, maniwala po kayo, iba. Iba ang pakiramdam. Iba ang saya. Di ba? Hindi ka mag-alala. Hindi ka papabayaan ng Diyos dyan kahit yung plano mo ito. Ang ganda ng plano ko, Lord eh. Sobrang, di ba, pinerfect ko. Pero perfect yan sa mata mo.
Pero baka hindi perfect yan sa Panginoon. Kasi baka, dahil siya nga ang nakakaalam ng ating kinabukasan, alam niya ang patutunguhan natin, alam niya kagad kung yung sinulat mong yan ay para sa ikabubuti mo o ikapapahamak mo. Kaya sunod lang tayo ng sunod. Obedience is better than sacrifice. Huwag tayong magiging matigas ang ulo. Diba? God's presence is our distinguishing mark. It's what makes the wilderness bearable and even holy. So kahit daanan mo pa yung mabibigat na yan ang sitwasyon ng buhay mo, parang magiging napakagaan yan. At holy, kasi nandun yung presence ng Lord eh. Diba? So, hindi mo mararamdaman yung mga pagsubok, problema, sakit karamdaman, basta't nandoon ang presensya ng Diyos. Gumagaan. Hindi po ba? So if you're in a place where your soul feels tired or directionless, let this be your prayer. Don't send me unless you're going with me. Grabe. Iyak ako. Kasi, di ba, yung parang pagpunta namin sa ospital, kung sana sinabi kong, Lord, kung hindi mo ako sasamahan doon, huwag mo akong papuntahin. Hindi sana nasayang yung 300 pesos. 300 kasi pamasahe namin balikan eh. Alam niyo yung natatawa ako kasi ang simple eh, no? Pamasahe lang yun, ganung bagay. Pero ang laki ng tinuro ng Diyos na ano man yung bagay na gagawin natin, kahit sa simpleng bagay o malalaking major decisions, please, ito nawa ang maging panalangin natin. Don't send me unless you're going with me. Huwag mo akong padala, Lord. Huwag mo akong dalhin doon kung hindi rin lang naman kita makakasama. Kasi pagkakasama natin ng Diyos, sigurado, tama ang bawat lakad natin. Sigurado, magtagumpay na tayo bago pa man tayo lumakad. Sigurado, tama yung direksyon. Hindi tayo maliligaw. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus talaga. And because where His presence goes, there's always life, purpose, and peace. Even in the desert. Kahit pa man sa kawalan, kahit sa wilderness, o saan pa man tayo naroroon, His presence goes. If His presence goes, there's always life, purpose, and peace. Lagi nandun yung buhay, nandun yung kapayapaan, nandun yung purpose. Kasi kasama natin siya eh. Diba? So, huwag natin siyang iwanan. Kasi sa lakarin ng buhay natin, lagi natin iniiwan si Lord na parang, Lord, diyan ka lang sa likod ko. Sunod ka lang. Baliktad eh. Dapat, Lord, diyan ka sa unahan ko. Sunod lang ako. Dapat ganun. Hindi yung iniisang tabi natin ng Panginoon. Nakakalimutan natin siya sa mga bagay na ginagawa at dinidesisyonan natin sa buhay. Lord, diyan ka sa harapan. Naalala niyo yung illustration natin sa motor? Dapat para ka nakasakay sa motor. Nasa harapan si Lord, nasa likod ka, at nakayakap ka ng sobrang higpit sa Kanya. Na kahit anong mangyaring takbo ng motor, hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapahiwalay. Sinaalala ko naman yung turo ng pulis na kapag daw nakasakay ka sa motor, kailangan nakayakap kang ganun. At mahigpit para kahit sumentlang yung motor, nakayakap ka dun sa driver, ay hindi ka maihahagis o lilipad ka, matitilapon kasi nakakapit ka. Diba? Kaya ganun din sana tayong kumapit sa Panginoon. Ganun kahigpit. Kahit anong mangyari, Lord, di ako bibitaw. Samahan mo ko. Kung saan mo ko gustong dalhin, doon mo ko dalhin. Diba? Yung hindi yung Lord, kung saan ko gustong pumunta, sunod ka ha. Kasi di ba mahal mo ako, Lord? Tulungan mo ko, Lord ha. Samahan mo ko, Lord ha. Pero diyan ka lang sa likod. Mali. Di ba? Huwag ganun. Ang Lord ang dapat nasa unahan. Siya ang magli-lead ng way mo. Siya ang driver mo dapat, hindi ikaw. Huwag mong diktahan ng Diyos. Di ba? Napakabuti ng Panginoon sa napakagandang mensahe nito. Nawa, ito po maging panalangin natin. Panalangin po tayo, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat.
Maraming salamat, Lord, sa napakaganda mong mensahe. Nawa, Panginoon, ito'y tumimo sa aming mga puso. Matandaan namin to, Panginoon, at maisabuhay talaga namin na ikaw na, Panginoon, ang sentro ng buhay namin. Ikaw na ang driver ng buhay namin. Hindi ka namin pakikialaman, Lord. Magdadasal kami at makikiusap sa aming mga gusto, pero still, Lord, ikaw ang masunod. Nang sa ganun, di na pumalpak ang buhay namin, hindi na kami magkamali, hindi na kami maliligaw. Kasi ayaw na namin bumalik sa magulong buhay namin noon, sa mga buhay na may kadiliman. Gusto namin, Lord, yung kaliwanagan mo, ang aming sinusundan at ikaw na, Panginoon, ang aming susundin sa lahat ng oras ng buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumago sa aming pananampalataya. Tuluyang makilala namin kung sino ang tunay na Diyos sa buhay namin. Na lumalim pa ito, Lord, magkaroon kami ng intimate relationship sa iyo. Pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin, Lord. Lagi mo kaming paalalahanan at naway matuto kaming laging makinig at sumunod sa iyo. Maramdaman namin lagi, Lord, at ma-encounter ang presence mo because ikaw lang talagang kailangan namin sa buhay na ito, Panginoon. Because apart from you, Lord, we are nothing. Kapag kasama ka namin, kapag meron kaming Diyos, lahat ng ito, Panginoon, magiging maayos. Ang magulong buhay, ang watak-watak na pamilya, ang mga maling desisyon, ang mga problema at pagsubok, maging ang sakit namin, Lord, mga karamdaman namin, ikaw lang naman din ang magpapagaling nito. Ginagamit mo lang ang mga tao sa paligid namin upang maging daluyan ng pagpapala para sa amin. Maraming salamat, Lord, for this message today. Nawa, Panginoon, huwag namin itong makalimutan. Lagi naming maaalala at maiisip kung gaano kakabuti sa aming puso, sa aming buhay. At nawa, O Diyos, dinadalangin din namin sa iyo ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Continue to talk to them, continue to touch their hearts, Lord. Dalhan mo sila ng mga taong magpapakilala sa iyo sa kanila, Panginoon. At nawa, huwag ka nilang i-reject. Nawa, Panginoon, makita nila na ikaw lang din ang tunay na kailangan nila sa buhay nila. Wala na pong iba na makapagpapalaya sa aming mga kalungkutan, sa aming mga problema, pagsubok, kadiliman ng buhay, kaguluhan sa pamilya, walang iba, Panginoon, na magpapalaya at tutubusan mga kasalanan, kundi ikaw lamang, Jesus. Maraming salamat po dahil binigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang ay maniwala kami at magtiwala. Salamat, salamat, salamat. Binibigyan mo kami ng opportunity, Lord, na makalapit sa iyo. Thank you, mahal mo kami. Maraming maraming salamat sa pag-ibig mo. Ingatan mo, O Diyos, at tulungan ang mga taong nanonood ngayon. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, hindi ko ito alam, pero alam mo ito, Panginoon. Samahan mo sila sa kanilang mga pagdadalamhati. Samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang kahinaan. Ikaw ang magpalakas kanila. Ikaw, Panginoon, ang tumulong at mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kung sila may mga karamdaman, ikaw ang magpagaling sa kanila, Panginoon, sapagkat walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na kaya gumawa ng himala. Kaya mo ang bumuhay ng patay, Lord. Ano pa bang hindi mo kayang gawin para sa amin lahat? Tulungan mo kami palagi magtiwala sa iyo, Panginoon. At isuko ang lahat-lahat sa iyo. Maraming maraming salamat po. Gabayan mo at ingatan ang ating mga TV family. Ingatan mo rin, Panginoon, ang God First Christian Ministry. Ganon din, Lord, ang GLU at ang EMCI, Panginoon. Dinataas ko po sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng kaayusan at ang lahat ng dapat mong gustong ipasunod ang siyang masunod, Panginoon. Ikaw ang manguna, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang magpala simula sa kanilang head pastor hanggang sa kanilang mga members, Panginoon. Alam ko, O Diyos, may plano kang napakaganda para sa kanilang church. And I believe, Father God, ikaw ang tunay na kanilang paglilingkuran at ikaw ang maghahari sa lugar na iyon, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw po ang aming Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan sa lahat na tunay na deserve mo ang aming papuri at pasasalamat. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Panginoon. Sobrang thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon para tayo po ay bigyan ng napakagandang mensahe ngayong umaga na naway ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kakilala,
pamilya sa pamagitan ng pag-share ng live devotion na ito. Ito po ay hindi makakaabot sa mga taong nais ninyong makapakinig kung hindi nyo po i-click ang share button dyan. I-share po ninyo ito. Kung sa tingin ninyo ito'y makakatulong sa kanila, i-share po ninyo ang salita ng Diyos. Sa inyong timeline, sa inyong friends, sa inyong GCs, sa inyong groups na kinabibilangan upang marami po ang makapakinig ng mabuting balita. At kung hindi pa kayo nakafollow, i-follow po ninyo ang page natin, Ate Mavs TV, God Loves You Movement, Ate Mavs Digipreneur, para po tuwing may uploads, tuwing meron po tayong live, ay mano-notify po kayo ni Facebook para hindi po kayo umabsent. Yan, thank you Lord. Ganun din po, palambing naman, pa-subscribe ng ating YouTube channel para po yung mga videos natin dito, pwede nyo pa rin pong mapanood doon, mabalikan kasi every 30 days nawawala na po yung mga live natin dito. At para doon, mapapanood nyo siya palagi. Okay po ba? So, I hope na magkatulong-tulungan tayo na magamit tayo ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng nanood sa atin ngayong umaga. Thank you, Ate Edgy. Siya ang kaunahan. Thank you, Kuya Alan, Ate Jenny. Pastor G, maraming salamat po. Ate Lucy, Ate Marilyn, maraming salamat. And also to Ate Marilyn Bautista, Ate Jenny, Ayan. So, thank you, Ate Marilyn. Thank you, Lord, for your word today. A great reminder for us. God bless, Ate Mab, for sharing your word. To God be all the glory. Maraming salamat po. And I hope to see you all again tomorrow. Magkita-kita po tayong muli bukas, 6:30 ng umaga. Malit man ng konti. Hintayin niyo lang po si Ate Mabs. And muli, sana po i-like and share ninyo ang video na ito. Maraming salamat. God bless everyone. And tomorrow is Saturday, magkita-kita po tayo. Sama niyo po ako lagi sa inyong panalangin, kasama ang aking buong pamilya. God bless everyone. Always remember, God loves you. Bye po!